Si Billy Shemirmir ay isang Kenyan na nakatira sa United States ng permanente at may green card, pero siya ay isang mamamatay tao o inaakusahang serial killer ng maraming elderly people sa American retirement communities. Nagkaroon siya ng iba't ibang trabaho tulad ng pagiging maintenance worker at caregiver na nagbigay sa kanya ng oportunidad na makasalamuha ang mga matatanda. Alam naman natin kung gaano kahirap ang buhay, lalo na siguro sa Amerika, at marahil ang kinikita ni Billy ay hindi sapat kaya't nakaisip siya ng kakaibang paraan ng paghanap ng pera. At ito'y sa pamamagitan ng pagnakaw ng mga gamit at alahas ng mga matatandang babae. Alam ni Billy na ang matatanda sa retirement homes ay palaging may suot na mga alahas o di kaya ang mga alahas at heirlooms na mga ito ay nakapatong lang kung saan-saan. Kaya nagsimula siyang magplanong puntahan ng mga retirement communities na ito para kumita ng pera sa pamamagitan ng pagkitil sa buhay ng mga retirees. Ang target ni Billy ay matatandang retiree. Nagsimula siyang magpanggap na maintenance worker at medical professional at kakatok sa mga bahay ng mga ito. Una, tatanungin niya pa kung may kailangan bang ipaayos ng mga ito sa kanilang tahanan at kapag pumayag ang mga matatanda at pinapasok siya sa loob, ay sa kanya isasakatuparan ng kanyang mga plano. Gumagamit siya ng unan para hindi na makahinga ang kanyang mga biktima hanggang mamatay. At saka nanakawin niya ang mga alahas ng mga ito. Ang katawan naman ng mga matatanda ay ibabalik niya sa kama para palabasin na namatay ito sa katandaan o natural causes. Isang 87 years old na matanda ang nabiktima din ni Billy sa isang malapit na retirement community. Katulad ng una, kakatok siya at mag-aalok ng tulong sa bahay at kapag pumayag ang biktima, sa kanya gagamitin ang kanyang lakas para patayin ito at pagkatapos ay hahalughugin ng bahay para sa mga alahas o ibang bagay na mapakikinabangan. Ang mga alahas ay dadali niya sa mga pawn shop para maisanla o mabenta kapalit ng pera. Sumunod na buwan ay ginawa niya ito ulit sa isang 90-year-old na matanda. Hindi siya nakontento at ginawa ulit sa isang 94 years old na matanda pero siya'y naaresto for trespassing ng mga pulis. Ngunit tila hindi siya mapipigilan dahil pagkalaya niya ay muli niyang itinuloy ang mga pangbibiktima sa mga matatanda. Nakabiktima siyang muli ng dalawang 82 years old na matanda, isang 83 years old, isang 86, isang 87, 89 years old at isang 92 years old. Sa kabila ng napakadaming pagkamatay ng matatanda, ay tila walang naghinala sa dahilan ng kanilang pagkasawi. At isa pa, dahil mag-isang nakatira ang matatanda ay tila walang may concern na mag-report kung murder ba ang ikinamatay ng mga ito o natural causes. Alam naman natin na iba ang kultura sa ibang bansa, hindi katulad sa Pilipinas na intact ang family bond. At dahil nga ginagamitan ni Billy ng unan ang pagpatay sa mga matatanda, ay may malaking chance na ang katawan ng mga ito ay may posibilidad na magmukhang namatay sa heart attack. At dahil nga sobrang matatanda na ang mga biktima, ay hindi sila ginagawa ng full autopsy. At dahil dito, si Billy ay parating nakakatakas sa kanyang krimen. Makalipas muli ang 2 linggo, ay may isang taong nakakita kay Billy na nagmamatsyag muli sa isang retirement community kung saan pinatay niya ang huling biktima. Sinita siya ng taong ito kung anong ginagawa niya sa lugar. At katulad ng kanyang modus, nagpanggap siyang isang maintenance worker na may kailangang ayusing mga tubo o pipe sa lugar o sa mga bahay ng matatanda. Nakalusot na naman si Billy ngunit unti-unti na niyang nare-realize na ang mga tao sa kapaligiran ay mas nagiging suspicious sa kanya. Makalipas ang 1 taon, lumipat si Billy sa kabilang retirement community at nagsimulang mambiktimang muli.
Ang kanyang mga biktima ay nasa edad 80 to 90 years old, mga matatandang hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Isang araw, kumatok siyang muli sa bahay ng isang 93 years old na matanda na nagngangalang Gertrude at nag-alok ulit ng maintenance work. Sinabi ni Gertrude na hindi niya ito kailangan. Bago pa maisarang tuluyan ni Gertrude ang pinto, ay ipinilit ni Billing ipasok ang sarili sa bahay nito. Nagulat ang matanda at nataranta kaya agad na kinuha ni Billy ang unan at inilagay sa mukha nito hanggang hindi na ito makahinga. Ang hindi alam ni Billy ay habang dinadaganan niya ng unan ang mukha ng matanda ay nagpanggap lang itong patay na sa pamamagitan ng hindi na paggalaw. Alam ni Gertrude na hindi niya kaya ang lakas at bigat ni Billy. Pagkatapos kunin lahat ni Billy ang alahas ng matanda at umalis, ay saka lamang siya gumapang papunta sa kanyang alert button para makatawag ng tulong sa mga pulis. Sa kasamaang palad, hindi na ibigay ni Gertrude ang lahat ng impormasyon, kakilanlan o hitsura ni Billy, kaya nahirapan ng mga pulis na ma-identify ang suspect. Patuloy si Billy sa kasamaang ginagawa at saka lumipat sa isa pang community sa Senior Meadows. Dito nga ay nakapatay siya na matatandang nasa edad 79 to 93 years old. May isang pagkakataon na pumalya ulit si Billy nang tangkain niyang patayin ang isang matandang babaeng nagngangalang Mary. Pagbukas ni Mary ng pinto ay ipinilit ulit ni Billy ang sarili sa loob ng bahay nito. Sinagawa ng matanda na humiga at sa kanya nilagyan ng unan ito sa muka. Nawala ng malay si Mary kaya hindi na ito gumalaw. Akala ni Billy ay patay na si Mary kaya mabilis nitong ninakaw ang jewelry box ni Mary at saka tumakas. Makalipas ang ilang sandali, ang kaibigan ni Mary ay binisita siya at nakita nga siyang nakahandusay sa sahig at hindi na gumagalaw. Madali itong tumawag ng 911, mabilis nakarating ang mga paramedic at na-revive agad si Mary. Naalala ni Mary ang lahat ng detalye sa physical na anyo ni Billy kaya madali niya itong nai-report. At dito nga nagkalid ang mga pulis. Agad din nilang nailink ang kaso na ito sa kotse ni Billy na nai-report na nakikitang paikot-ikot sa mga murder scenes. Sa kasamaang palad, napakabagal yata ng aksyon o paghuli ng mga pulis dahil nahanap pa ulit ni Billy ang isa niyang biktima sa isang Walmart store. Ito ay si Lucy Harris, 80 years old. Kinausap ni Billy si Lucy at mabait naman itong nakipag-usap sa kanya. Ito na ang huling beses na makikita si Lucy sa Walmart dahil paglipas ng gabi ay papatayin na din siya ni Billy. Ang mga pulis ay nakabantay sa bahay ni Billy. Matapos nitong patayin si Lucy at nakawin ng jewelry box nito, ay dumiretso ito ng uwi. Nakita siya ng mga pulis na bitbit ang jewelry box na inilagay pa nito sa isang basurahan. Nang ma-recover ng mga pulis ang jewelry box sa dumpster, ay nakita nila ang pangalan ni Lucy na nakasulat sa isang papel sa loob nito. Agad na nagtungo ang mga pulis sa apartment ni Lucy, ngunit huli na ang lahat dahil siya'y wala ng buhay. Natagpuan din nila ang una nito na may mga lipstick pa ni Lucy. Dito nakita ng mga pulis ang napakadaming pagpatay sa mga matatanda na umabot na siguro ng 100 mahigit. Pero si Billy ay na-charge lamang sa 18 na pagpatay. Siya ay nakasuhan ng life imprisonment. Ngunit isang araw, nakita na lang si Billy sa kanyang cell na patay na. Isang cellmate ni Billy na may kaso din ng murder ang may kagagawa nito. Importanteng makasama natin ang ating pamilyang matatanda dahil sila ang mga prone sa krimen o maging sa aksidente man. Nakakalungkot isipin na napakadaming matatanda ang nawalan ng buhay sa isang makasariling tao na tulad ni Billy.
Maraming salamat sa pakikinig at kung mahilig ka sa ganitong content, please don't forget to hit like and subscribe. Kung may mas bago ka namang detalye o idea ay maaari mo itong ilagay sa comment section. Maraming salamat at laging mag-ingat. Like and subscribe.